Now, life is composed of two things. It's physical thing and spiritual thing. Mali po yung iniisip mo lang puro physical. Because the truth is, you are also a spiritual being. Mali naman yung puro spiritual lang iniisip mo and you neglect the physical. Are you listening? So God's designed man to be a physical being but at the same time a spiritual being. Meaning to say, as a person, you need to work for your physical and spiritual. Marami mga tao nahihirapan sa dalawang bagay na ito. Pero may nagtanong, ano ba mahalaga sa dalawa? Hindi, parehong mahalaga yan. Hindi ko pwede sa mahalaga lang yung spiritual, hindi yung physical. No. In fact, may priority ka lang. Ipa-priority mo lang yung spiritual development mo bago magkaroon ng mga physical development. Because that's how God designed us. We are a spiritual being inside the physical body. Do you understand that? Let me repeat. We are a spiritual being living inside the physical body. It means that the true person is the spiritual being. The body is just the temple. The body is just the house of the spiritual being. We are created in His image, a spiritual being. So, wag ko kayong malilito na bibigyan ng pahalaga yung puro physical at walang spiritual. If you want, sino sa inyo gustong pinagpala, prosperous life? You want to prosperous life? You have to listen to this message. Because majority of the people, they imbalance the physical and the spiritual. So they begin to focus on puro physical. Mag-aaral ako mabuti, magtatrabaho ako mabuti. Pababayan yung spiritual life niya. Siyempre, dahil mahina yung tao sa loob, yung true person, which is the spiritual being, natutuyo. Ngayon, yung totoong tao na dapat gumagalaw siya that controls your life, it must be the spirit. Now, the body is now controlling you. Because the spiritual being is too weak. Because you never take time to develop it. So as a result, marami tayo nakita mga tao na spiritually starving and apparently they are in good condition because they have good physical situation. That is the big lie of the devil. Kinakailangan po dito, balance. Can I say that word, balance? Isa pa po, balance. So wag po ninyong mami-misinterpret na pag ako po yung nagtuturo, patungkol ko sa bagay na mga sa Bible, gusto ko lang puro spiritual. Hindi po. Hindi ko rin gusto puro physical. No. When I present a truth from the Bible, it must be balanced. I always talk about the prosperity of your physical life and the prosperity of your spiritual life. Now, development of your physical life and the development of your spiritual life. Kasi since we are created by God, complete physical and spiritual, dapat yung dalawa na yan, ito yung pinapahalagahan natin. Hindi tayo puro physical, kain, tulog, aral, trabaho, puro physical. Pero meron tayong inaalagang spiritual. Yung ating paglago, yung ating spiritual growth, spiritual fruitfulness, nandyan po. So, minsan pag nagtuturo ko ng fruitfulness, people begin to think ang fruitfulness is physical at walang spiritual. No. When God speak about fruitfulness, both physical and spiritual. Ang fruitfulness sa physical, yung productive life. Ang fruitfulness sa spiritual life, yung ginagawa nating soul winning and making disciple. Now, the reason sinasabi ko, because this time, sa totoo lang, sa Pilipino, lalo na dito sa Dulos for Christ, hindi natin may tatanggi, may mga mahirap dito. Sa amen. Masa ngayon lang, Marami dito, bago dumating sa Dulos, mahirap na eh. Physically, I'm talking about physically. Pangalawa, may mga tao pumupunta rito, maski spiritual, mahirap. Spiritually bankrupt. Okay? Spiritually broken. So, ang Dulos for Christ are composed of people, yung nagsisimula at mga dumadating na bago. Marami dyan, broken physically. And broken spiritually. So, si Bishop Oriel, bago po ako gumagawa ng mga sermon, tinatanong ko yung sarili ko, Lord, ano ba ang dapat kong gawin dito sa mga mahihirap na to? Kawawa naman, naghihirap, nabibiktima ng Satanas. Because Satan comes here to steal and to destroy. But that is a spiritual attack that produce physical poverty. You listen to that. Satanic forces will come to you spiritually and it reproduce physical poverty manifestation. Pag kayo'y natake ni Satan sa spiritual life mo, magkakaroon ng physical effect yan. Are you listening? Yung lahat na nakikita nyo manifestation,
It's just the consequence what is happening in your spirit. Halimbawa, ang akala mo yung pag-disobey kay Lord, yung pagsuway kay Lord, nag-disobey ka, gumagawa ka ng mga violation sa God's law. Akala mo physical lang yun. Pare, may spiritual consequence yun. So, dahil nakita ka ni Satanas, nagkaroon ka ng physical disobedience like sexual immorality. You have given the devil an opening doors to attack you. So, satanic forces will come into your life because you opened the door on physical disobedience. Siyempre, yung spiritual, tatatakan ngayon ng spiritual curses kasi binigyan mo siya, pak! Pag mark sa'yo, may mark ka na ng spiritual distraction. Magtataka ka, bakit ganito? Ang mga nadidikit sa akin, puro mga parang malas, parang mga buwisit sa buhay. Sukat ba namang gumawa ka ng mga physical manifestation ng disobedience? So magkakaroon ng spiritual attack laban siya. Ito yung hindi naintindihan ng maraming tao. Ito, rules of the Spirit to. Si Lord ang nagsabi nito. Yung iba, hindi pinapansin yung spiritual puro physical. Damage na damage sila. Nagtataka sila, bakit yung lola ko mahirap? Paano lola mo, adulater? Bakit yung tatay ko naghirap? Sugarol, tsaka lasinggero, tsaka addict, tsaka disobedience, sa bungero yun So, pinapasa sa'yo yung mga spiritual courses sa'yo. Nagtataka kayo, ba't kayo mahirap? Dapat, pag ganyan, isipin mo, ganito ngayon. Ibig sabihin yung lolo ko, tsaka tatay ko, marami sila mga spiritual disobedient at nagmamanifest sa physical? Yes. So, ano gagawin ko? Stop following the steps of your parents. Begin to follow your God. So, yung nanay mo nagsasabong, tatay mo nagsusugal. I have nothing to do with that. Yung tatay ko, ganito, bla 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 bla. Hindi ko gagawin yan. Because now I'm a Christian, I will follow God because I'm a follower of Jesus. By doing that, binabiolate mo ngayon yung mga gusto ni Satan sa'yo. Because this time, you know the balance between the spiritual, are you listening? Yung mga spiritual rules and regulation ni Lord na nagmamanifest sa physical rules and regulation, nagbabalance na ngayon yan. Say amen. Tama? Kung ano sinabi ng Diyos, nagmamanifest sa physical. Kasi ang mga law naman ni Lord is spiritual truth. Pag sinabi ni Lord na, thou shall not steal, spiritual truth yun. Nagmamanifest yun sa physical. Nangungupit ka, nandadaya ka, nangnanakaw ka. Ba't sinabi mo, bawal palang magnakaw? Bawal magnakaw kasi spiritual truth yun, galing kay Lord. Hindi galing sa world yun. Ang pagnanakaw, bawal yun sa Diyos. Say amen. Pastor, kung makakalusot, kahit makalusot ka, hindi naman halata. Kahit na, na-justify ko na. Tignan mo yung mga kongreso, tsaka senador. Kupit ng kupit ng kupit. Walang nararamdaman konsensya. Bakit? Hindi nila nararamdaman yung yung spiritual law, nararamdaman nila, constitution na lang yan. Ano sabi nung iba? Ito gawin natin. Para sila Alam nyo ba kung bakit para magdanakaw ng senador at kongresman dito? Kasi naniniwala sila sa tinatawag nating penance. Naniniwala sila doon sa mga purgatorio. Naniniwala sila na sasabihin doon sa mga pare, Father, ito po yung kalahating milyon sa'yo, Father. Huwag mo kong kakalimutang ipag-pray. Kasi paniwala nila, pag may nagpe-pray, maliligtas sila sa purgatorio. So yung mga tao naniniwala doon sa maling spiritual truth. So magdanakaw sila as long as nagbibigay ako sa pare. Kasi yung pare ipag-pray. Hindi nyo ba napansin, meron tayong may mga, this is prayer for congressman. Amen. O di bayad ng bayad. This is prayer for congressman. Bayad. Si congressman naman nakaw ng nakaw. Malakas ang loob niya magnakaw. May dalawa ata akong prayer warrior. Bakit? Ang paniwala nila pag nagpa-prayer warrior yung dalawa na yon, hindi ako matatambay sa purgatorio. Diretso ako sa langit. Wala naman sa Bible na ganun. Wala. Yung nakaw, tapos lagay pera sa pare. Walang ganun. Tayo lang gumawa nun. So yung spiritual sa physical, nakita mo paano i-intertwine? Yung paniwala mo sa spiritual, nagdamamanifest sa physical. So pag mali ang Diyos mo, mali ang performance mo sa physical. Tama po ba? Tingnan mo, balikan ko naman. Another example. Yung mga tao, akala nila, pagpapalain tayo nila, hala, pray ng pray, hala, simba ng simba. Hindi naman nagtatrabaho.
Ha? Simba ng simba, pray ng pray, evangelism, discipleship. Tamad namang mag-aral, nangongopya. Nagdodota. Ang galing. We obey something in the spirit and we violate in the physical. Mali po yun. Dapat, kung ano ang spiritual rules, the natural, the physical will follow. Ha? Meron ba ditong kabataan? Sino rito yung kabataan? Nasa dulos ka na ng matagal, pero nangongopya ka pa rin. Bakit? May repentance naman eh. Bahala na si Lord. Di ba? Pagkatapos mangopya, praise God, pumasa ako. Nangopya ka eh. Maunawaan ako ng Diyos. Bunga po yan ng mga Catholic mindset natin. Nung araw pa yan. Naintindihan ko naman kasi galing naman tayo sa Katoliko. Alam mo naman ng Katoliko, tablahan lang yan, di ba? Gumawa ka ng 10 maganda. Kasi gumawa ka ng 2 mali. 2 lang naman eh. 10 ginawa kong tama. Maintindihan ako ni Lord, di ba? Yung parang timbangan, di ba? Sino mas maraming ginawa? 10 to, 2 lang ang mali. Ano conclusion niya? Mabait ako, tatanggapin ako ni Lord. So isa akong nurse na mabait. Bakit? 10 ginawa kong mabuti, 2 lang naman yung mali ko eh. Kaysa dyan, 10-8 yan. Ako, 10-2. Diba? Ano yun? 2 wrong, 10 rights. Ha? Masama yan kasi, 10-10 yan. Pareho lang score niyan. So, feeling natin, righteous tayo kasi 10-2 ang score. Hindi natin alam, hindi na kinakailangan ng tao uminom ng maraming lason para malason. Ilang lason lang? Isa lang, subukan mo mamaya, tingnan mo. Huwag ka iinom ng isang tangking baygon. Konti lang. Tepo ka na, di ba? Kasalanan, hindi mo kinakailangan marami, isa lang. Isang kasalanan lang, tawag sa'yo, makasalanan. Pastor, mabait ako ng 20. Bakit? Ano ka? So, mabait na makasalanan. Yun ang tawag sa'yo. Pero matulungin ako. Yung nga, matulungin na makasalanan. Amen? Tama? Pero pastor, matulungin na mabait na matulungin. Di matulungin na mabait na makasalanan. Basta't na lasong ka ng kasalanan, lason ka na. Kasi nga, there is a law on the physical and there is a law on the spirit. Now, the reason binanggit ko po ito, si Bishop Uriel, alam niyo ba ako yung pastor na nagpe-pray? Lord, ito lagi kong prayer to. Kahit isang tagadulos, tulungan mo kami. Makaalis kami sa physical poverty. Lord, makalaya kami sa physical na kahirapan. Sino rito yung prayer mo din yung taas yung kamay? Pastor, kasama kami dyan sa prayer na yan. No? Ang dami yung mahirap sa dulos. So bilang pastor, nagpe-pray ako na i-prosper kayo ng Panginoon. Tama po ba? Tama po ba? Pero bilang pastor, alam ko ang rules. Bago ka ibine-bless ni Lord physically, dapat yung ating spiritual ang unang mabless. Tama? So tinuturuan ko kayo na unahin nyo yung priority, itong spiritual life natin. Kasi pag hindi po maayos ang spiritual, nadadamage ang physical. I will repeat. If you don't take good care of your spirit, your physical will be damaged. If you keep on, working on physical, then your spiritual will be damaged. Hindi kayo pwedeng one side lang. No. Dapat ang matinong Kristiyano, pinag-aaralan mo mabuti, ang physical at spiritual. Now, merong istorya sa Bible. Buksan natin tong ating Bible. Sa Book of Isaiah, okay? Sa Book of Isaiah, chapter 54. Okay? Buksan niyo po ito. Verse 1. Tingnan po natin ito. Ano sabi po dyan? Sing, O barren woman, you who have never bore a child. Burst into song, shout for joy, you who were never in labor. Because more are the children of the desolate woman. Diyan po sa, than for woman, than the children of her who is married, say the Lord. Tingnan niyo po itong verse na ito, sing, O barren one. Pinapakita po dito, yung physical barrenness. Sino rito naniniwala maraming misang Kristiyano biktima ng physical barrenness?
Pag sinabi pong physical barrenness, yung physical, may problema siya. Like for example, lagi na lang walang pera, minsan may sakit. Physical yun eh. Lagi na lang kapos, hindi makapagpaaral ng anak, hindi makabayad ng kuryente. Tawag doon, physical barrenness. According dito, may sinabi si Lord dito, sing o barren woman. Kasi yung babae, hindi nanganganak. So physically, he is barren. So sa Bible, nire-recognize ni Lord na may mga tao nakakaranas ng mahirap. No? Siguro narito ka ngayon, nandito ka sa Cuneta Astrodome, isa ka doon sa mahirap. Like for example, siguro ngayon bago ka nakapunta dito, pati pamasahin na mo problema ka. Alam mo, gusto kong umatin sa Cuneta, kaya lang hirap na hirap. Gawa natin ng paraan to. Di ba? Di ba? Ang hirap ng pakiramdam. Sino sa inyo yung nilibre ka lang, no? Libre mo naman ako, gusto ko mag-church eh. O tara, sama ka na, ako nabahala sa'yo. Ay, salamat Lord. Pero sino sa inyo naniwala ka, one day matatanggal din yung barrenness na yan sa buhay mo? Sino sa inyo yung namamasyal ka sa mall, yung, kasi barren nga, spiritual, physically shortage ka eh, no? Pagpunta mo sa mga mall, uwi na lang tayo. Bakit? Naiinis lang ako eh. Bakit? Lahat ng nakikita ang gaganda eh, pero wala naman akong pera eh. Lalo lang akong sino nakaranas ng gano'n? Yung parang nagsha-shopping ka tapos sabi mo, uwi na lang ako. Ganda niya, no? Di ba? Yung bang gustong-gusto mo mag-shopping, wala kang pan-shopping. Nasubukan niyo na yun? Tapos yung mga kaibigan mo, sabi mo, bro, tara, ano naman tayo? Starbucks naman tayo. Naku, wala akong pera. Nabigla ka na, naku po, patay na. Sandali lang, may lakad kasi ako eh. Di ba? Yung napapaiwas ka. Kasi alam mo, bitin eh, no? Tama po ba? Isang bagong Christian, sabi sa akin, Pastor, alam mo, na-bless ako ngayon. Bakit? Alam mo, wala talaga akong pasahe ngayon. Oh, Pastor, pero alam mo, sumakay lang ako sa jeep. Wala akong pera, tumalo na lang ako. Buti na lang, di ako nahuli ng mama. Thank God. You see, sabi ko, Lord, magkagagawa nun. Again, yung Catholic mindset, magsisimba naman ako kahit wala akong pambayad. Mauunawa naman ako ni Lord, kaya ako tumalon, wala pamasahe. Alam ni Lord ang aking motive, di ba? Imagine yung kalokohan na nasa isip ng isang tao, no? Now, usually, maraming mga tao, pagdating sa mga physical difficulties, meron tayong kanya-kanyang problema dyan. Same rito yung amen, meron tayong financial difficulties sa bawat isa. Say amen. Ayan. So, itong financial difficulty nito, sometimes, yun sa physical yun pero minsan sa spiritual, meron din tayong ganyan. No? Pagdating sa spiritual, kanya-kanya rin tayong experience of bankruptcy. Alam mo ngayon, hindi na ako nakapagbasa ng Bible. That's another spiritual bankruptcy. Alam mo, yung prayer nung araw, madaling araw pa lang, nasa luneta na ako. Ngayon, ilang araw na, hindi lang, ang tawag ko dyan, mabagal na araw, hindi madaling araw. Bakit? Parang ang bagal ng araw ko. Bakit? Alam mo dati, naalala ko pa, biglang iiyak eh, no? Nakakapag-morning prayer pa ako. Ngayon, wala nang morning, wala pang prayer. Nabankrupt eh. Alam mo dati, sa leader na ako. Ikaw ano ngayon? Ito, nasa selda na ako, nahuli ako eh. Backslide eh. Naintindihan niyo ako? Alam mo dati, yung ikapo na yan, ang gaan-gaan sa puso ko. Pagdating sa ikapo, naku, hindi ko pinapalagpas talaga. Ngayon, inaku po, ano ba nangyayari sa aking ikapo? O di ba? Naging inaku po. Because yung spiritual bankruptcy, kasabayan ng physical bankruptcy. Are you listening? So dito sa Bible, meron sinabi dito, sing o barren woman, you who never bore a child, burst into song, shout for joy, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, say the Lord. Buksan niyo po yung verse 42. Ito yung sa barren woman, sa mga nagkakaroon ng problema physically or spiritually. Ito yung sinabi niya sa verse 42. Ito yung pwede natin gawin. Okay? Ito sa mga mahihirap, makinig kayo Kung sa may mga physical problem, kailangan nyo ng tulong.
tulong hindi mula sa tao, kundi tulong mula sa Diyos. So, si Lord, pag tumulong, magsisimula yan sa word. Magsasalita yan. Tutulungan ka niya, kakausapin ka niyan. Nasubukan niya na bang tutulungan ka ni Lord, tahimik si Lord? Paano ka niya matutulungan? So, every time you are in danger of poverty, probably you're in that condition, you better hear a word from God. Because the word saves us. So, yung barren woman, sabi niya, kakanta ka rin, magsasaya ka, matutuwa ka. So, pagdating po ng verse 42, buksan natin. Pagdating po ng verse 42, meron po kasing gustong gawin ng Panginoon dito, no? Okay? Nasubukan niyo na po bang yung nagpunta ka sa church, o kaya nagpunta ka sa mga G12 seminar, o kaya nagbasa ka ng book, o kaya mating ka ng seminar, kasi gusto mong umasenso buhay mo Doon sa mga mahihirap, maka-attend ka ng networking seminar, di ba? Pag naka-attend na ba ka sa mga networking seminar, yung pag-upo mo, mahirap ka, paglabas mo, parang akala mo magiging milyonaryo ka na kagad bukas. Yes, ginaganon ka no? Naintindihan nyo? Tapos, ginawa mo naman. Nagpa-register ka sige po, magpaparegister na po ako, nakangiti ka pa. Networking, di ba? Opo, register na po. Magkano? 10,000, babayaran ko ba? Sige po. Ngayon sa'yo, magiging milyonaryo ako. Yayaman ako. Alam ko na gagawin ko. Tinuruan ako ni motivator. After 3 months, sayang yung 10,000 ko, naisa na ata ako nun. Sino po nakaranas nun yung ganadong-ganado ka? Maski mga kabataan dito, naku, dami yung biktima, alam ko Yung mga tatay, nanay. Siyempre, sa kagustuhan mong mawala ka dun sa barren condition, magsiseminar ka, makikinig ka ng mga tapes, manonood ka ng mga TV, para lang umasenso. Sino po gusto ng ganon? Di ba, ginawa natin? And then, we don't see result. Suddenly, you feel quitting and complaining, not singing. Kaya kita nyo ngayon, sino rito yung dati kakasama sa networking, kumakanta-kanta ka pa? I'm singing in the rain, di ba? Dadating na ang million check. Pinapakitaan ka ng mga nag-recruit siya. Check ko. 4 yan. Nakita mo yan? Sumama ka na. Ikaw naman sumama. Kailan kaya dadating ang check ko? Cheque. Sabi na anak, 10 Nay, manda ka. Yun, kilala ko. Kinukwento pa yung kilala ko. Nakabili ng kotse, nakabili ng bahay. Yung pala, sa buong kumpanya, siya lang. At yung isa, nakabili naman siya ng mga laro-laruan ng kotse, nangangarap, di ba? Tapos may yung konti, napapagod ka na. Ba't sila ganun? Ako hindi. Ngayon wala nang song yung heart mo. You feel quitting. Ngayon lalapitan ka na. Oy, tara, negosyo tayo. Yoko. Oy, tara, negosyo tayo. Tumigil ka. Ayoko. Sino sa inyo na-phobia na? Uy, may ngumingiti. Malamang na-phobia nga. So ano ka ngayon? Umaasa ka na lang ng yung anghel, bababa, ano? Anak, may dala ko sa isa sakong pera, ganon. So ano nangyari? You feel quitting, you don't want to do it anymore? Mahirap ka pa rin yan. Meron sinabi ang Panginoon dito po sa verse 42. Buksan natin to Kasi this is a very important verse. Sabi ng Bible sa verse 42, basahin natin Enlarge the place of your tent, and let the curtains of your habitation be stretched out. Do not hold back. Lengthen your cords, and strengthen your stake. Now, besides sa sinabi na Isaiah, sing, meron din siyang binigay na clear instruction for those who are still under that condition. Alam nyo, ang pinakamasama sa mahirap, what is the most difficult things about mahirap? Pag mahirap ka, ito yung pinaka-dilemma, you will constantly be rejected, you will be constantly ignored. No? Sino sa inyo sana, kailan kaya ako mapupunta sa magazine yung ilalagay ako doon? One of the richest man in the Philippines. Kailan kaya malagay mukha ko doon? Wala naman lagi mukha mo doon. Yung ibang mga tao, because they're so good in the way they perform,
Nandun sila sa TV. Ikaw naman sa TV na naman siya. Uy, nasa magazine na naman siya. Uy, uy, nasa tarpaulin na. Sino sa inyo sawa-sawa na makakita ng tarpaulin na magagaling, matatalino, mayayaman? Pero ikaw, parang gusto mo lang na mapunta doon, pero hanggang ngayon, hindi ka napupunta doon. Well, ito po yung isa sa mga nakikita kong problem ng marami na barang isang pastor, gustong-gusto kong lumago ang simbahan, pero hindi naman lumago ang simbahan until something happened because I practiced this verse. Again, ano ang sinabi dito? Kung hindi pa po kayo nakaka-experience ng fullness, ng fruitfulness, binanggit ko last week, may no fruit, may more fruit, may much fruit, may lasting fruit. Kung hindi pa po kayo nakakaranas ng level of fruitfulness that you desire, try sing and try do the rest of what Isaiah on this verse. Ano una niya sinabi? Enlarge your the place of your tent. Ang isa sa pinakamahalaga na dapat pala na ginagawa, physical, spiritual. Dapat pala, ini-enlarge mo yung first step. Itong verse na to sabi, enlarge the place of your tent. Ibig sabihin ito, enlarge mo yung vision mo. Enlarge mo yung outlook ng buhay mo. Kasi ang pag-asensyo po, nagsisimula sa pag-enlarge ng vision. Ano ibig sabihin nito? Sa isip mo, you have to dream big and think bigger. Enlarge your thinking. Enlarge your dream. Kasi po yung iba mga Pilipino, nahihirapan hindi niya makita sarili niya, yung bahay niya maliit, squatter, kontento. Dapat sabihin mo sarili mo, I want to see my life not living on this small place. I will enlarge my vision. One day, I'm dreaming about a better house. Simple lang yun, di ba? Sweldo mo, nakikita mo, kapos, bitin. Di think big, dream big. Mangarap ka na lumaki ang sweldo mo or maganda kang magnegosyo para lumaki ang kita mo. Paano ka ansenso? Tingnan mo yung kumpanya mo, liit-liit. Ano palagay, di ba? Biro mo yung kumpanya, nakalagay sa pangalan ng kumpanya mo, Small Corporation Incorporated. Grabe, sa pangalan pa lang, small na. Ano gagawin mo doon? Think big. Isipin mo ganito, makapag-apply kaya sa pinakamalaking kumpanya na kaya magpasweldo ng pinakamalaking sweldo. Yun ang utak. Think big. Hanapin mo yung malalaking kumpanya. Bakit mo, ano pangalan ng kumpanya? Hinahanap company. Nasaan yan? Hinahanap nga Kasi nga sa sobrang liit, hindi mo makita. Sino rin yung gusto lumaki sweldo? Siyempre, ang malaking sweldo, galing sa malaking kumpanya. Amen. Yung mga kumpanyang fly-by-night, yung pera mo, fly-by-night din. Alam niyo ako, testimony ko to sa inyo Nung una ako nagpapastor, ang church natin, and dun sa recto, maliit lang. Ito lang, ganito, kalahati ng stage. But I think big. So, lumipat ako sa Jetar sa Masagana Mall. But I think big, hindi pa rin kasya. So, lumipat na tayo sa PICC. Pagpunta na sa PICC, hindi pa rin kasya. Pumunta tayo sa All Trended. Pumunta pa rin tayo sa Cuneta. Bakit? Because your pastor always think big. I always dream big. So, I belong to. Kaya lang, pag malaki to, nagsimula to sa think big. Are you listening? Mga kapatid, hindi ka pwedeng yumaman na puro think small ka. Dream mo maliit. Ang nakakapagtaka, ang pangarap libre, ayaw mong gastusin. Libre na nga Totoo bang libreng mangarap? Ba't ka nagtitipid? Dream lang yun. Mangarap ka na, sabi mo, gastusan mo na. Sabi mo sa kapatid mo, huwag kang magtipid. Sino rito yung nangangarap nilang magtitipid pa? Alam mo, squatter lang ako O ano plano mo? Mas maluwang doon sa squatter area doon ako mililipat. Di squatter pa din. Say amen. Alam mo, sweldo ko ngayon 15,000. Ganun ba? Plano ko maglipat. Tapos ako punta, dyan 15,000 din, pero at least malapit sa bahay ko. Lumipat ka dahil malapit sa bahay mo kasi 15,000 din. Paano ka asenso? Kasi nga, you don't think big, you don't dream big. Amen.
So nung ako po yung nagpastor, walang sweldo, lahat wala. Pero hindi porket wala akong think big, wala akong big dream. Meron akong big dream. So I decided to think big and dream big. And when I begin to dream big and think big, I begin to look at it. Amen? Sabi ko sa mga leaders natin, sige na, punuin nyo na yan. Pinuno yung Masagana Mall. O 2 beses, napuno ng 2. O 3 beses. Sa kakapunang-puno, sabi ko, Lord, I told you, dito ka kasya. So PICC na tayo. Pero walang kalaman-laman, Dulos for Christ. Nandun pa lang tayo sa Masagana Mall nung araw. Yung isip ko, wala na sa Masagana Mall. Nandito na, nasa PICC na. So, araw-araw dadaan ako sa PICC, nakalabas yung kamay ko sa kotse. Panginoon, Lord, buksan mo po ang pintuan ng PICC. Dito na kami kasi ang ganda, Lord. Ang daming parking lot. Wala ka namang kotse, mapupuno ng kotse yan in Jesus' name. So yung mga members sabi sa akin, alam mo, Pastor, nakakatuwa. Bakit? Sa Masagana Mall, punong-puno na. Nakakatuwa, nakakabless. Ako, hindi naman ako tumatawa. Sabi ko, oo nga. Pastor, parang hindi ka natatawa. Ba't parang malungkot ka, Pastor? Hindi naman malungkot. Bakit? Kasi noong ko pa nakita yan eh. Ikaw ngayon lang. Wala pang laman ng Masagana Mall. Alam ko na puno yun. Because God showed it to me on a dream. Nung lumipat tayo sa PICC, masayang-masaya tayo. But again, the Lord showed me Cuneta Astrodome. Are you listening to this? Lahat po nagsisimula sa dream. Think big. Sino sa inyo nakikita nyo nagdadrive ka ng kotse? Nakita mo na ba sarili mo? That's dreaming right there. Amen. Nakita mo na ba yung bahay mo? Maganda? Hallelujah! Ha? Oy, teka muna, baka yung iba dyan, mga ansyo na naman. Si pastor talaga nagtuturo ng prosperity na naman. Siyempre, magtuturo talaga ako ng prosperity. Balance nga eh, di ba? Tama po ba? Sino rito yung gusto magkaroon ng magandang bahay? Boto ako dyan. Sino gusto magandang kotse? Uy, boto ako dyan. Sino rito yung mga anak mo mapapaaral mo sa magagandang paaralan? Boto ako dyan. Gusto ko yan. Sino sa inyo merong savings account? Nako, boto ako dyan. Mahirap kasi yung puro account lang. May account ka dyan, merong account, may savings. Walang laman. Parang may refrigerator, puro tubig lang. Di ba? Ganun, wala. Ano say ng refrigerator? May oven ka nga, wala namang niluluto. Are you listening? So, physical blessing is promised to us by God as well. That God would prosper you, soul, body, and spirit. Sabi po ng Bible. Kaya lang, ang unang nire-require po sa atin, magkaroon tayo ng vision. Now, physical yun, sinabi ko. Now, what about spiritual vision? Do you think big? Do you dream big for your spiritual dream? Ang problema ng iba, may pangarap na bahay, physical, pero walang pangarap sa spiritual house. Tanong ko sa inyo, sino gusto nyo makakita na ang Dulos for Christ may sarili tayong house? Kailangan talaga magpayaman ka. Bibili tayo, magpapatayo tayo. Sabi mo sa katabi mo, yamanan mo. Sabi mo, ikaw magbabayad nun. Sino naniniwala? We will work together, we will pray together, and as well, we will pay together. Sino rito yung tutulong para makapagpatayo ng simbahan ng Dulos for Christ? Kasi mangungupahan ako hanggat kasya pa tayo. Paano kung wala ng kasya? Di magpapagawa na tayo. Amen? Of course, nakabili na po. Alam niyo ba, meron na tayong 8 hectares. 8 hectares Nandun na po sa Tanay. Available na po yun. Pwede na natin gawing campsite. One day, tayo naman na magpapaupa. Ngayon, nangungupahan lagi tayo. Magkano po pa upa, magkakampo kami. Ito presyo, bla 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 bla. Ay, ang mahal, kawawa naman. Lagi kaming ganon. Pero one day, one day, say that word, one day. Sino dito nakikita, magkakaroon tayo ng sarili nating campsite? Come on. Yan ay ginawa para sa Dulos and the body of Christ. So, hindi tayo puro spiritual, may physical din tayo. Pero yung spiritual. Now, tingnan nyo to. Siyempre, ang barrenness can happen on your spirit. Kaya kita nyo, wag na wag mong gagawin to.
yung ikaw, Kristiyano ka. Di ba may 90 days challenge tayo ngayon? Nung nasa 90 days challenge tayo, ang goal ko talaga niyan, walang maging fruitless. Walang matenga dun sa level mo. Gusto ko, kaya ako dinala kayo sa tinatawag na 90 days challenge para lahat kayo magpunta sa next level. From no fruit, magiging ano? Fruitful. Yung iba nasa fruitful, magiging ano? More fruit. Yung mga more fruit, mapupunta saan? Much fruit. Dati umaating ka lang, pero napunta ka sa next level, ano yun? Nagpunta ka na sa cell. Uy, cell member ka na, na-promote. Pag na-promote ka na cell member, dapat ma-promote ka, maging cell leader ka. Kasi pag naging cell leader ka, magsisimula ka ng maging fruitful. Tama? Tama? Ngayon, pag naging fruitful ka, yung 12 mo, magiging 144. Abay, more fruit na yan. Tama? Nag-develop ka pa ulit. Nako, 1728. Much fruit na yan. Tama po ba? Tama po ba? So, lahat po tayo dito, it's a challenge to bear much fruit. Pero paano? Pagdating sa spiritual pulpitness, wala ka namang think big. You never enlarge your vision. Paano? So, magtataka ka, may trabaho ka, wala kang cell. Magtatrabaho ka, malaki sweldo mo. Physically, okay ka. Pero spiritually, parang palagi kang alagain. Kailan ka kaya mag-aalaga? Nadidinig niyo ako? Sino rito na nakikita mo sarili mo, one day ikaw naman na mag-aalaga, hindi naman palagi ikaw alagain. Pero mo, tanda mo na, inalagaan ka pa. Sino rito one day mag-aalaga ka ng ibang mga new believers? Dapat mag-enlarge ang vision mo. Na Lord, wag lang akong inaalagaan. Lord, tulungan mo po ako. Ang dahil po mga taong hindi pa nakakilala sa'yo. Lord, gamitin mo ako na ako'y makakapag-alaga din ng ating mga kalwa. Amen! Kasi baka may natutulog eh. Nandito ba kayo mga kapatid? Nagulat. Kasi yung mata ko kasi gumagala eh. So palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, think big. Yaganin mo. Dream big. Lakasan mo yun eh. Baka natutulog yun. Dream big. Ayan. Enlarge mo yung thinking mo. Enlarge mo yung dream mo. Number 2. So, una, enlarge your vision. Number 2, stretch your tent wide. Sabi po ng Bible. Isaiah did not tell Israelites to replace the curtain. Hindi sinabing, bili ka ng bagong kurtina. Hindi ho. Palitan, no. Stretch. Say that word, stretch. Ang second thing, para makaalis ka sa kahirapan at unfruitfulness ng buhay mo, stretch mo yung faith mo. Stretch mo yung faith mo. Pag sinabi kong stretch mo yung faith mo, mag-try ka ng mga tinatawag na mga risk-taking adventure. Kaya mo ba to? Siyempre mahirap ka, konti sweldo mo. Mag-risk ka. Mag-masteral degree kaya ako, pero yung pang-tuition wala eh. Paano kaya ako siyempre, pag nag-masteral ka, advantage ka na. Or, iwanan ko kaya itong trabaho na to para makalipat ako sa, very risky naman. Baka pag alis ko, wala akong mapuntahan. Ako po, ano kaya itong gagawin ko? Stretch your faith. Amen po ba? Ang dami kong, yung mga mahihirap dito, nako, maraming enkwentro sa akin yan. Talika, magkano sweldo mo? Pasensya na kayo. Pag tinatanong, lagi tinatanong sweldo ng mga member ko. Magkano sweldo mo? Pastor, 20,000. Late naman na sweldo mo. Pastor, dati nga, wala eh. Dahil may 20,000, masaya. Sabi ko, 20,000 ako. Kasya naman. Hindi nga po. Umaabot ba sa kamay mo? Minsan dulas lang, pastor eh. Bakit? Nauna pa nanay ko sa akin eh. Ganun ba? Oo. Wala pa yung sweldo, ginastos na niya eh. Ibig sabihin niya, kapos ang sweldo mo. Gawin mo, number 1, mag-resign ka sa trabaho mo. Pastor, nakakatatlong buwan pa. Mali naman. Tandaan mo, any dream na hindi kayang bumili ng pangarap, huwag yan, mali yung trabaho na yan. Dapat yung trabaho mo, nakakabayad ng pangarap. Alam naman sino sa inyo buwan-buwan? Kawawa naman ako, ubos na naman. Next month. Kawawa na naman ako, ubos na naman. Next month. Kawawa na naman ako, ubos na naman. Next month. Kawawa na naman ako. So doon pa lang, pipigilan na kita.
Amen. So doon pa lang sabi ko, wag. Pero pastor, wag. Pero pastor, stretch your faith. Take the risk. Tanungin niyo po sila, no, yung mga treasurer dito. Alam nila yan, sinasabihan ko sila. Pupunta na tayo ng PICC. Magkano? Pastor, maganda po kayo, mahal po yan. Ganun ba? Magkano budget natin? Alam niyo ba, budget natin dito sa Dulos? 1.5 to 2 million every month. Tatalungin ko po yan. Alam nila, pinapagaling. Pag sinabi nila sa akin, Pastor, mag-ingat ka, wala tayong pera. Alam nila, lumayas ka. Dati na akong takot, tatakutin mo pa ako. Dapat kailangan kong treasurer, yung papalakasin yung faith ko, di ba? So, alam nila sumagot, kaya natin? Sabi ng mga treasurer, kayang-kaya yan, Pastor. May pera ba tayo? Sa ngayon, wala. Pero paparating, Pastor. Yan ang mga faith na kailangan natin. Amen. Sino sa inyo naniniwala, makakabili ka ng bahay, makakabili ka ng kotse, gaganda buhay mo, pero magre-risk ako ng faith. Diba, gusto niyo ba automatic? Dahil Christian ako, may lalapit na kumpanya, ikaw lang kailangan namin, kung hindi ka namin kailangan, ako, sige na, punta ka na sa kumpanya. Walang lalapit sa'yo, magre-risk ka. Amen. Tama po ba? Sino sa inyo willing mag-take ng risk? Ha? Yung iba sa atin, nag-aaral pa lang ngayon, estudyante. Pagdating mo, baka yung trabaho mo, baka hindi ka dyan yumaman. Akalain mo mechanical engineering ka, nagpalit ka ng course. Ano kinuha mo ngayon? Mechanicure engineering. Anong mechanicure? Meron ba nun? Kasi gusto nila mag-manicure. Grabe, mechanical engineering ka na, nagpunta ka pa sa mechanicure. Sino sa inyo handang mag-risk? Ha? Hindi ako mangungopya. Risky yan. Ako, maaasar sa akin yung tropa ko, hindi na ako magdodota. Risky yan. Naku, magagalit. Risky. Madami kang gagawing risky thing eh. No? Kaya nga, ang number one challenge doon sa mga mahihirap is stretch your faith. Sino sa inyo, pag nakataga-squatter ka, naglalakad ka doon sa street na, yung una, Bulok Street, sa inaagnas na kalye, yung mga ganyan ba, patungo doon sa patay ka na sa kaling ito. Yung ganun ba? Saka dadaan ka muna sa mabantot na kalye, kumanang ka sa inaagnas na kalye, di ba? Amoy bangkay na napaseyo, yung mga ganun ba? Di ba dapat ganito pag dumaan ka, in Jesus' name, Lord, one day, hindi ako lalakad dito. One day, i-bless ako ni Lord. Amen? One day, doon naman ako sa Rizal Park Avenue, di ba? Doon naman ako matutulog sa Rizal Park, ganon? Squatter pa rin. Kaya lang nasa Rizal Park, di ba? Bakit mga mentality natin? Di ba? Hindi. Sasabihin mo, one day, I will be going to Rizal Condominium. Yan. Sino sa inyo gano'n na iniisip nyo? Kaya lang, tatapangan mo, magre-risk taking ka. Mag-a-apply ka sa malaking kumpanya, ihahanda mo ang sarili mo sa examination, yung sabi ng mga tao, hindi ka papasa dyan. Sabi mo, no, I believe God will help me because God will make my life productive and fruitful. Tatapangan mo. Magre-risk ka. Yung iba kasi hindi pa nag-i-interview, tanggal na sa trabaho kaagad. Ano? Hindi pa nga nag-apply, tanggal na. Kasi sa isip nila, they don't think big. Are you listening? They don't dream big. Tama po ba? Nung ako po yung nagpapastor, konti lang ang membro, wala akong sinabi, walang pumapansin. Kailan kaya ako one day magpipreach sa Araneta Coliseum? Nung kuneta, meron na itong noon pa, may kuneta Astro, doon may PICC pa. Tuwing atin pa ako sa PICC conference, sabi ko, grabe, laki nito. Pumunta ako sa Araneta, grabe, laki. Kuneta, laki. Ngayon, ang liit. Ang liit. Why? Nag-adjust na yung thinking ko. Malaki na. Are you listening? Nakahawa ka lang ng 15 mil. Ang laki. Yung katabi mo, 200,000 sweldo eh. Yung isa sa kanan, 160,000 peso. Ikaw, ilan? 15,000. Hindi malaki yon. Kaya ka kasi naglalaki kasi you don't think big. Amen po ba? Siyempre pag sweldo mo 20 mil, ano mabibili mo doon?
Pinakadulo niyan, popcorn lang. Yun lang. Popcorn. Tapos tubig lang, wala pang soft drinks. Mahal eh, di ba? Tama. Hindi ka makapanood ng IMAX. Ha? Saan ka nanonood? HBO na lang, di ba? Bakit? Kasi nga walang datong eh. Punta tayo sa spiritual. Siyempre, kung mag-start ka ng cell, it takes faith to start a cell. Tama? To win one soul so that you can be fruitful, stretch mo yung faith mo. Biro mo. Naalala ko nung magsimula ako mag-evangelism eh. Sabi sa akin, nagtuturo sa akin, huwag ka basta-basta magsalita. Bago mo ma-evangelize siya, magagawin ka muna. Ano po yon? First, yung gusto mong evangelize, dapat you bless the person. Be-bless ko? I-bless mo. Pangalawa, you serve that person. Ha? Di-bless ko na, isa-serve ko pa. Oo. Pangatlo, you have to help the person. If you bless, you help, and serve, pag sinira mo yan, maniniwala sa'yo. So sa part ko, mag-i-stretch ako. Ha? Katabi ko tong classmate ko, bago ako masyara ng gospel. Tamad to eh. Lagi walang ballpen, walang notebook. Ginawa ko. May reserva akong ballpen. Wala pa kaming iPad nung araw. Nung araw, yellow pad lang nung araw. Eh, no? So may dala ko lagi, yellow pad. Pag yung teacher ko dumadating, get your notebook and your ballpen. Natataranta lang yun. Pare, wala akong dala. Pera. Gaganon yun. Halika. Naganda na ako. Ito yung yellow pad. O, ito yung ballpen. Sabi niya, Baliano, salamat ha. Tuwing yan, meron ako sa yung ballpen. So by doing that, I'm helping that person. Tama? Tapos, may dala na ako sandwich noon. Habang naghihintay yung sa teacher, bubunutin yung sandwich ko. Eh, ang motibo ko, papainan ko talaga to, patuka ko to eh. Para pag sinirang ko to, hindi na to papalag sa akin. Are, sandwich, may dala ako sa'yo. Uy, Baliano, alam mo bro, you are my angel. Sabi niya gano'n. Sige lang. So, kain, papel. You know, I learn how to serve. I know how to help. I know how to bless. Ginagawa ko sa kanya. Ngayon, minsan lumapit sa akin, Baliano, bakit parang ang bait-bait mo? Sabi ko, di naman. Kung kilala mo lang ako, alam mo, hindi ako mabait. Alam mo, kaya lang ako nagaganito na bago buhay ko. Uy, serious ka. Sabi ko. Ikaw naman, ayaw mo namang atang makinig eh. Can I tell you my story? Sige nga. Sabi ko sa kanya, alam mo, ito buhay ko dati. Magulo, pangit ang story. Pero one day, nakilala ko Panginoon. Ito lahat ang nagbago. Kaya ako ngayon, so Christian ka. Naging Christian na ako. Grabe pare, kaya ka pala ganyan. Born again ka pala. Sabi ko, well, yun ang nagbago sa akin. Sabi ko sa kanya, alam mo, bagay sa you born again. Ako? Talaga? Sama ka sa akin, gusto mo. Alam mo, mamaya, ang galing ng speaker namin. Grabe. Pag napakinggan mo, matatauhan ka. Alam mo, gusto ko nga minsan niyang ganyan eh. Sige, sama ako sa'yo. Sabi ko, yes. Grabe, lapis lang ang puhunan ko dito. Lapis lang. Ha? Tsaka, tinapay na may konting palaman. Eh, isang araw na born again. But I have to stretch my faith. Eh, bakit ka bokya? Hindi ka kasi nagre-risk eh. Di naman hanggang ngayon wala ka nadadala. Ang Sunday service natin sa Cuneta, dapat siya nagdadala kayo ng mga 3, 4. Kaya lang sabi mo, tinan mo, nagpunta ka ngayon ikaw lang mag-isa. Alam mo kung bakit? You never take the risk. So, hindi na i-enlarge yung ministry mo. Ang tagal mo nang imbis na complete ng 12, hindi makomplete ang 12. Kasi bago makomplete ang 12 mo, bago ka magkaroon ng 144, mag-i-stretch ka ng faith. Mag-i-enlarge ka ng vision. Para wag kang maging barren. Ha? So, ito yung mga malulungkot na tao sa dulos. Yung malalaki na sweldo, maganda ng nakabarong, nakakurbata pa pag weekdays. Oh. Pero dito ayaw magpahalata kaya ordinaryo lang t-shirts. Bakit? Maliit ang tingin sa sarili. Kasi physically blessed, spiritually hunger. Tuyo sa kanyang spiritual. Alam niyo ang pinakamasayang Christian? Yung napopromote ka sa physical, yung mayaman ka, gumaganda buhay mo. Pero kasabay, yung 12 mo nabubuo, yung 144 mo nabibuild up. Why? Physical and spiritual balance eh.
No wonder many churches don't grow because the only teaching that they receive is physical blessing. Ang spiritual blessing nila, ano lang, dapat nagpe-pray, dapat nagbabasa ng Bible. Eh kapatid, kahit basa ng Bible, pray ka ng pray, hindi ka naman nag-obey, by winning souls and making disciple, you will never see yourself spiritually multiplying. Ang multiplication, physical at spiritual. Ang prosperity, physical at spiritual. Huwag ko kayo maniwalang puro physical lang or puro spiritual. Dapat balance. So pag sinabi ko pong stretch your curtain wide, i-widen mo yung iyong physical blessing. Pero i-widen mo din ang iyong spiritual influence. No? Sino rito, estudyante ka? Sabi mo, alam mo, Pastor, may 12 na ako sa campus ko. Good. Oh, Pastor, mayroon pa akong good. Eh, maganda yung nag-grow ko na nag-grow. So, sino rito boto na dapat ma-stretch ang faith natin? Can I have your amen? Taas yung kamay, kasi ma-stretch ang faith mo. Amen? I-stretch po natin to. Kaya lang yung stretching, of course, it's not comfortable. Pero that is essential for your growth. Kung gusto mo lumago yung spiritual children mo, magkukomplete ka na, may stretching yan. Kung gusto mong yumaman ka, lumaki sweldo, may stretching yan. Ay isa sa pinakamalagang stretching ng mga tao na gustong umasenso buhay. Plus, alam mo, yung mangarap ka ng bahay, normal yan eh. Magkaroon ka ng kotse, normal yan eh. Hindi yan extravagant. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, it is essential for your growth na may stretch ka. Suggestion ko, go into business. Mag-ipon ka ng unti-unti. Mga bata, wag ko kayo mainggit sa iba na pag nakita mo nag-Starbucks, titira ka din. Ako, nagsimula ako sa 3-in-1. 3-in-1. Meron pa nga akong 2-in-1 noong araw. Bago naging 3, 2 lang, kape at asukal lang. Wala pang biling gatas eh. So, 2-in-1. Medyo umasenso na konti, naging 3-in-1. Matagal po bago naging Starbucks. Pag Starbucks ka na, medyo iba na nangyayari. Iba kasi, nauuna pa yung forma, wala namang pera. Dapat, tipid-tipid din. Tama? Para makapag-save. Sino sa inyo nagsasave na ngayon? Yung, pigilan mo ako, Lord, ayoko ng Starbucks. Ayoko. Kopi ko. Hallelujah. Punta ka sa bahay, may kopi ko pa rin ako hanggang ngayon. Bakit? Kasi nga, ako, sa bahay ko po, meron kami mga brewed coffee. Pero lahat po yun niregalo sa akin. Bishop, mahilig ka ba sa kape? Siyempre. Pastor, tikman mo tong Juan Valdez from Colombia. Akin na. Huwag daing kape dito, libre. Di ba? Pastor, itong galing sa Peru. Wow, Peru. Kaya punta ka sa bahay ko. Punta ka sa bahay, walang gastos. Doon ka na magkape. Imported coffee because it was given to me as a gift. No? So naniniwala po ako, nakakainom din ako ng kape niyo. Minsan, regalo lang sa akin. Nagtipid tayo. Yung iba sa inyo natutupas. Ba't si Bishop ganito? Bunga ho ng pagtitipid yan. Bunga ho yan ang punong-puno ng stretching. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Pangatlo, lengthen your cords. Ibig sabihin, i-lengthen mo ang iyong reach. No? Yung reach mo, i-lengthen mo. Wag lang, yung iba kasi, pag nagtatrabaho, akala nila, kalmado na sila doon sa kanilang work. Pero pwede mo pang i-lengthen yung reach mo. Hindi ka lang dito nagtatrabaho. Baka naman pwede kang mag-start ng small business sa gilid para meron kang reach. No? Baka gusto mo mag-invest dito para may start kang reach lagi. Ang buhay ganito. Huwag kang maglalagay ng pera mo sa isang basket lang. Halimbawa, ang inaasahan mo isang basket lang, ito yung source mo. Pag nawalan ka ng trabaho, wala ka ng source. Ako, bata pa lang ako, tiniya ko mga 3, 4 hanggang 5 source ko. Pag meron kang 5 source, kahit mawala yung isa, may 4 pa. Are you listening? Parang pag may pera ka, magninegosyo ka, huwag ka magninegosyo lahat ng pera mo, ilalagay mo lang doon sa isang business. Dapat 2 o 3. Ingat ka. Para kung sakali mabankrupt tong isa, may 2 ka pa. Kaya lang, bago mo malagay sa 3 lugar yon, i-stretch ka doon. I-reach mo yung munang level na yon. Halimbawa, ikaw, ang level mo lang, empleyado, wala ka pa sa level ng businessman, i-reach mo yun.
Sino rito yung gusto mo ma-reach mo yung level na businessman? Taas yung kamay. Ha? Lengthen your cords. Lengthen your reach. Pastor, wala pa akong business. Hindi yun ang next level mo. Tama po ba? Pastor, wala pa akong 12. Reach mo. Ang problema po sa atin, nandiyan na po sa atin, wala pa. Halimbawa, eto sa physical, huwag ka lang magtrabaho, mag-business ka pa. Huwag ka lang magtrabaho, mag-invest ka. Huwag ka lang magtrabaho, find another way of making money. Yun ang sa physical. Sa spiritual, punta kayo. Sino sa inyo, sa eskwelahan, isa ka ng campus leader, cell leader ka, taas yung kamay, cell leader ka na sa campus. Gusto mong may stretch? Punta ka doon sa kabilang, kung dito ka sa engineering department, stretch mo. Punta kaya ako sa architecture department, sa accounting department, doon kaya ako mag-cell lead. By doing that, na-stretch ka. Hindi ka nagiging useless, fruitless. Nung ako po, estudyante sa FEU, ginagamit ko yung aking vacant time properly. Siyempre, hindi na ako nagda-drugs, hindi na ako nagbabarkada. Well, I begin to be committed with the ministry. I begin to hear and listen to this passage. Sabi ko, magre-reach out ako, lalabas ako. Ayaw ni Ate German. Sa Ate German, kaming dalawa, binata't dalaga pa kami. Kinausap ko yan. Jer, bakit? Marami na tayong disciple dito sa loob ng FEU. This time, katabi natin yung PSBA tsaka NCBA. Si Ate Beth ninyo, hindi taga FEU yun. Si Ate Beth ninyo, yung ating treasurer, taga NCBA yun. Sabi namin ni John, nag-usap kami dalawa. Kung gusto natin maging fruitful ang ministry natin on the future, mag-reach out tayo sa ibang lugar. Grabe, para kaming mga campus missionary. Yung andito ako sa FEU, pero ang ministry ko, nasa NCBA, nasa PSBA, nasa UST. Grabe, ang tindi pala ng challenge niyan. Yung mag-aaral ka ngayon, Bekan, tatakbo ka ng NCBA? Titingnan mo yung rolas mo. Dapat in 10 minutes, nasa NCBA na ako. Nasa fifth floor ako ng NTB. 10 minutes, dapat nandun niya kasi NCBA. Kasi nandun na yung mga disciple. Si Ate Jermo, dadaanan ako niya sa ready ka na? Tara rito, Leo. Nako, maniwala ka. Tanungin mo, ano mas mabilis? Hagdan o elevator? Ano mas mabilis? Hagdan o elevator? Ano mabilis? Elevator, di ba? Elevator. Mas mabilis hagdan tsaka elevator. Ano mas mabilis? Elevator. Yung elevator, nakapila yan. Hindi pa nawawala sa akin yung pag-inta o gama. Diretso na. Hindi kami ako pipila. Tabi. Pag sa loob na kami pag nasa loob na kami ng elevator, sabi sa akin ni Jer, pati tayo pumula. May Bible study naman tayo, okay na yun. Sabi sa akin, pati di ka pumipila. Magba-Bible study nga tayo. Iba ka magalit, ayaw mo silang magalit, basta Bible study na tayo. Pagbaba namin, tatakbo na kami nun. Alam yung natutunan ko? Hindi ako kontento na bilang isang manggagawa sa campus, makita ko lang na-reach out ko yung taga-FEU. Ngayon, tingnan niyo po mga kasama ko dito, hindi naman talaga puro taga-FEU eh. Bakit? Because when they were young, they are the product of our lengthen our cords. Hanggang ngayon kasama ko. Taga-FEU ako eh. Ang dami naming na-reach out nung unang-una sa PUP. Naku, ang dami kong istorya po dyan. But the truth is, we lengthen our cords. We lengthen our reach out. Siyempre, gusto mo lumago ministry mo, tapos doon ka lang sa loob ng building mo. Sino gusto lumago cell group nyo? Yung mga taga-PUP, gusto nyo ba lumago? Huwag ka lang puro doon sa engineering department. Puro ka lang sa education department. Reach out to other department. Amen. Sabi ng leader namin, Oriel, alagaan mo isang Bible study, Gusto ko palagayin mo yan. Opo, alagaan ko po. Sabi niya, isang Bible study. Hindi ako kontento na isang Bible study. Sabi ko, paano ko lalago? Isa lang. Pinagbuti ko yung isa, pero dinagdagan ko. Alam niyo ilang Bible study ko? Sa loob ng isang linggo, 8. 8 Bible study. TTH, 4 na TTHS, tsaka 4 na MWF. Tag-4 kami. Si Ate Jermo, order sa kanya, isang Bible study. We violate the rules because we cannot expand if we have only one Bible study. Naintindihan niyo ako? If you want, sino gusto maging fruitful? Lengthen your reach.
Ano nyo, ha? Huwag lang kayong puro doon na sa isang lugar. Huwag lang isang 12, gawin yung 144, gawin yung 1728. Are you listening? If you are reaching our campus, nagsimula ako, I begin to reach out to the campus. Now I'm reaching out to the whole city. Now we're reaching out to the whole country. Now we're reaching out to Asia. Now we reach out now sa Europe, sa America. Why? Because we stretch. We reach out. Kailan kaya yung next campus na pupuntahan mo? Alam nyo, hanga ako sa mga taga-Dulos. Meron tayong taga-Dulos, taga-PUP siya, pero nagwo-work pa siya sa RTU. Meron siyang PUP, nagwo-work pa siya doon sa isang campus. Bakit? Dumating po sa puntos, ginagawa niya to eh. Are you listening, mga kapatid? Ha? Kailan ka magsisimula ng isang campus? Kaya nga sabi ko, physical, spiritual. Hindi puro, nakita ko yung mga estudyanteng kayang mag-expand spiritually sa kanyang ministry. Siyempre, parang si Miko, kilala nyo si at Kuya Miko nyo. Si Miko, isa yan sa pinakamasipag. Nung estudyante si Miko, problema, hindi binibigyan pa ng pamasahe ng nanay-tatay. Ang pamasahe lang papunta school. So, bubulangan ako ng kanyang disciple, ng kanyang cell leader. Kuya Uriel, meron tayo isang napakagaling na disciple. Sabi ko, sino yan? Si Miko. Si Kuya Miko nyo. Andiyan ba si Miko? Miko, ayun, si Kuya Miko. Yung asawa ni Victoria. Nung estudyante yan, siyempre, alam mo, parang kayo, tama lang yung pamasahe, di ba? Hindi siya makakapunta ng Sunday kasi ang pamasahe niya, pang-aral lang. Hindi siya binibigyan. Nagagalit na ni tatay niya pag nagpunta sa church. Pero sabi sa akin ni Anthony nung araw, tsaka ni Kuya John mo, Kuya Uriel, meron akong disciple ng sipag-sipag ang bait-bait. Ang problema lang pamasahe. Pag may pamasahe, makakapunta na to. So, bibinta namin yan. Bigyan namin. Pero si Miko, pag sinabi masipag, sipag talaga. Hindi lang isang ministry. Maniwala po kayo. Yung kakasipag-sipag niya, sanay siya dito. Ngayon, nakagraduate na, maganda na. Sa isang araw, papunta na ng Amerika ulit. Papunta ng Amerika yun eh. Pero ngayon, tinan ko, kamusta buhay bro? Pastor, maganda trabaho. Mamayang konti, ilan na? Pastor, start na ako ng business. Oh, that's good. Ay, teka muna, dito ko na kwento, baka utangan nyo, ha? Nakita ko, sabi ko sa kanya, expand your business. Ngayon tinatawag siya, kamusta na, Pastor? Nakapag-open ako dito. Yung kanyang business, lengthen your reach. Yun na yun. So, ang business niya ngayon, dito. Ngayon, maganda trabaho niya, maganda. Sabi ko, ito yung isang malapit ng maging multi-millionaire. Yan. Pero yan, nagiging model sa kanilang mga leaders. Sa Dulos, may ganyang nagsisimula ng walang-wala, physically, pero gumaling muna sila spiritually. Ha? Yung heart nila, expand sa ministry. Damihan natin dito. Pag sinabihan mo yan, isang cell group ka lang, opo, pastor. Pero mag-start dito, mag-start doon. By doing that, hindi sila nagiging barren. Amen? Sino rito yung gusto mo mag-stretch ka ng iyong outreach sa buhay mo? Tama? Yung business mo, physically, expand mo. Ha? Physically yan eh. Pero spiritually, expand mo din. Yan ang balance na sinasabi ni Isaiah. Pwede bang palakpakan natin yung mga nagre-reach out dito sa labas? Kahapon po, katatapos po natin ng ating couples encounter. Andito yung mga couples encounter na sumama. Kung meron kayo, pakitaas yung mga kamay nung sumama sa couples encounter. Ayun, pwede bang palakpakan natin sila? Yan. Nakaka-bless, no? Praise God. Alam nyo po, dati, walang couples ang Dulos for Christ. Wala. Kasi puro estudyante lang eh. Pero ini-stretch po natin yung ating pag-reach out. Dati puro estudyante lang. Ngayon sinamahan na natin ng mga young adult. Ngayon sinamahan natin ng mga couples. Because ang Dulos for Christ is destined for outreach. We reach out beyond our situation. Ngayon po, meron na tayong mga blessed na blessed ako dahil yung couples na inano po natin, more than 100 couples. Tinitingnan ko po yung mga pastor tsaka yung mga taga-Dulos. Blessed na blessed ako. Bakit? Sabi ko, Lord, dati nagpe-preach lang ako sa mga bata. Ngayon, mga may anak na. Nagpapapicture kami, ilan anak mo? 4, pastor. 8 na lang para G12 ka. Ikaw, walang anak mo? 2. Sige, 2. Dagdagan mo pa ng 10 yan, ha? Para
ang growth ng church natin mabilis. Di ba? Natuwa ako, grabe, nagkakaanak. Dati pag nagpe-pray ako sa mga, let's pray for our children. Pastor, absent po si Mrs. Wala po ngayon. Ay, wala kami ipagpe-pray. Ngayon, pag sinabi namin, let's pray for our children, hintay muna tayo, ang liliit ng paa, hindi makalakad eh. So, bago makarating dito, ang tagal. Kasi ang igsipan ng mga baby. Hintayin natin muna. Di ba? Pastor, ang tagal, nasa second floor. Ngayon, ang dami na akong bata. Bakit? Hindi tayo tumitigil sa pag-reach out. Tama po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Now, let's go po sa number 4. Strengthen your stakes. Ano ibig sabihin ng strengthen your stakes? Ibig sabihin, strengthen your foundation. Say that word, foundation. Okay, get ready for this. More growth requires more strength. Let me repeat. More growth requires more strength. Greater outreach demands greater depth. Siyempre, kung greater salary, greater requirements. Di ba? Ganun po yun. So, more growth ng pera mo require more strength, more knowledge, more information. Gagawin mo yan. Pag greater outreach naman, gusto mo makakuha, mas malawak, parang it demands greater depth. Ang Dulos for Christ, nung kukunti po siya, kaya natin, kahit konti lang ang workers, kaya po. Pero nung dumami na po ito ng libo-libo, kailangan po natin ng strength. So we begin to establish more cell leaders. Para yung mga cell leaders po, mapangalagaan yung mga at least 12 tao. Pero hindi lamang po dumami ang tao, dumami ang leaders. Pero ang higit po sa lahat, yung palalimin ng foundation, yung depth. Say that word, depth. Yung pundasyon. Nakita ko po ito sa katotohanan, sa bawat building, the deeper and stronger the foundation, the taller the building. Kung gusto po ninyong magpalago ng inyong mga cell group, dumami po ng 144, 1728. Dapat yung first disciples mo, sinasuggest ko po, sila po ay may strength at may depth sa Panginoon. Solidify mo yung foundation ng mga disciple mo. Alam niyo po yung primary 12 ko, kausap ko yan tuwing Tuesday, lingid sa inyong kaalaman. Tuwing Tuesday, nakaka-receive sa akin yan ng mga solid foundational teaching para yung mga primary 12 natin sa dulos, matatatag, matitibay. Hindi basta-basta yan nagigiba. Okay? Hindi basta-basta yan masusway, hindi basta-basta mayayanig yan. Kasi nakita ko po, again, in building, the deeper and stronger the foundation, the taller the building. The same po sa ating spiritual ministry. Kailangan natin ng deeper and stronger spiritual foundation para isupport ang greater growth ng Dulos for Christ. Lalaki, lalawak ang Dulos for Christ doon sa spiritual side natin pag ang mga taga-Dulos for Christ nagiging solid ang foundation nila. So kung gusto nyong bumahagi sa gusto nyo bang makita ang Dulos for Christ maging 100,000? Do you believe we can do that? May stretch tayo dyan. Yan ang think big natin. Yan ang big dream natin. Pero bago maging 100,000 dito, itatanong ko muna sa sarili ko, kakayanin ba natin? Kakayanin ba ng leadership yung 100,000? So, as part of my preparation, dapat laliman ko yung pundasyon. Patatagin ko yung pundasyon. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po yung inverted triangle. Nakita yung inverted triangle? Gano'n, no? No? Yung tusok nyo nasa baba. Yung nasa baba, sa Dulos for Christ, ako yung pinakailalim. Yung pangalawang lalim, yung primary 12. Yung pangatlong lalim, 144. Itong triangle na yan, ako, yung 12, yung 144. Pag ako humina, bababa yun. Pag humina yung 12, gigiba yun. Nako. So, nakadepende dun sa pinakailalim. Yung pundasyon, yung pastor at ang kanyang primary 12. Pag si pastor at ang kanyang primary 12, mahina, tapos dinagdagan mo ng maraming tao, giba. Say amen. So dapat si Bishop Oriel, kasama ng kanyang 12 at 144, matatag, matibay. Then pwede na natin lagyan ng 1728, 20,000, 200,000. Ganun po ang prinsipyo niyan.
So meaning to say, strengthen your foundation is the spiritual requirement ngayon sa Dulos for Christ. Kung gusto nyo makita ang puno yan? Nakita nyo? Ang daming blanco? Naniniwala ba kayo mapupuno yan? Ha? Pag hindi natin nilagyan ng tamang pundasyon ng mga miyembro, katulad nyo, hindi kayo nati-disciple, hindi kayo nati-train, hindi natin mapupuno yan. Kahit anong pilit natin. Sino po may natutunan? Taas yung may natutunan. Mga kapatid, ano ang pundasyon ng kayamanan? Ha? Ano ang pundasyon ng kayamanan? Banggitin ko sa inyo. Ang Muslim, gusto nilang i-conquer ang world. Ha? Gusto nilang i-conquer ang world. Sabi ng Muslim ganito, unang-una, ang bawat Muslim, mag-married kayo ng 5 babae, pinakakonte, sa isang lugar. So they married. Yan ang number 1. Number 2, maglagay kayo ng mosque doon sa lugar na yon. So ano una? Marry the locals in that area. Kaya mga Muslim, 5 asawa niyan. Pangalawa, dapat maglagay ng mosque. Number 3, magtatayo kayo ng mga madraska. Yung madraska na yan po yung schooling system ng Muslim. Nalungkot ako. Ang religion ng Muslim, pinipinance ng government natin. Yung madraska nila, yung school nila, pinabayaran ng gobyerno natin. According sa rule ng separation of church and state, the state cannot finance any religion. Number 2, the state cannot start his own religion. Bawal yon. Sa Christian, hindi tayo nakakakuha ng pera sa states. Ang mga any religion, hindi nakuha sa... Pero ang Muslim, binigyan ng pera ng government natin in violation of separation of church and state. So, pag nakakita kayo ng Muslim, may 5 asawa. Number 2, mosque, ilalagay nila. Number 3, yung madraska nila, yung paaralan, maglalagay sila. Number 4, control the market. Control the market. Yung market, makikita po ninyo, hanggat mari sa ibang bansa, sila nagkocontrol ng oil, sila nagkocontrol ng business. Sa Pilipinas, iba. Mapapasin nyo, pag pumunta kayo sa mga palengke, lagi may pwesto ang mga Muslim. Naalala nyo? Kasi po, kasama po sa strategy nila yon. You still here. Nandito po kayo mga kapatid. And then, number 3, military training. So, meron silang military training, meron silang market business, meron silang mosque, meron silang madraska, at meron silang tinatawag po na married the locals strategy. Tanong ko sa inyo, ba't ka binanggit po yan? To conquer a nation sa Muslim, yun ang ginagawa ng lahat ng Kristiyano. Lahat. Ay lahat ng Muslim. Kaya magtataka kayo, ba't ganun Muslim parang nakukonquer nila world? Because sa kanila, malinaw ang goals. Tanungin mo, Christian. Tayo. Ano ginagawa ninyo para kumalat ang Kristyanismo? Ha? Ano ginagawa natin? Nagsisimba lang. Tapos meron ba tayo, ano ba yung number 1 nila? Married. So tayo, hindi tayo pwedeng sumabay ng 5 asawa. Isa lang tayo. So dapat yung family natin, dapat solid na Kristiyano. Yun ang una. Ano yung pangalawa nila? Ang life nila nakakonect sa mosque. Dapat ang mga Kristiyano nakakommit din kayo sa church. Tama? Number 3, school system. Tayo, ang mga Christian, dapat yung school system, papakailan. Gusto ko pong, ngayon ko lang ito i-announce sa inyo. Naghahanda po kami ni Ate Jernino at ang Dulos for Christ. Magtatayo tayo ng sarili nating eskwelahan. Okay? Pag nagtayo kami ng eskwelahan, hindi ho namin mumurahan. Sino sa inyo gusto nyo mura na madumi pa? Taas yung kamay, ha? Mura na, bulok pa. Di ba? So, wag nyo kaming expect na magtatayo ng eskwelahan. Punta tayo sa Dulos tayo. Member naman tayo, libre, no? Papagandahin natin ang eskwelahan, pero hindi namin kayo aargabiduhin sa presyo. Prayer po namin makapagtayo tayo ng eskwela na excellent, no? Na yung mga tao gusto nila mag-aral sa Dulos for Christ Church because we are able to give excellent education based on the highest standard that prevails in our community. Tama po ba? Tama. Number 4, they attack the marketplace.
Dapat lahat ng tagadulos magnegosyo. Kayo'y magpayaman o masenso ang inyong mga buhay. Kasi part po yan ng conquering our nation. Are you listening? At higit sa lahat, tayo po, we support our government. Bakit ko ito binabanggit po sa inyo? Before I close, ang mga pundasyon na ginagawa ko po dito sa Doulos for Christ, ay alam ko pong malaki na itutulong. Ginagawa ko po ito mga major foundation like discipleship, cell group, training, atmosphere. Kaya tayo gumagawa ng mga 90 days challenge because ayoko pong maging Isaiah 54:1 na tayo ay barren. I want our ministry to prosper and grow. Ang concern po ni Bishop Uriel, ang buong Doulos for Christ, i-prosper ng Lord physically at i-prosper ng Lord spiritually. I pray that every Doulos for Christ, maayos, maganda ang kanilang buhay, masagana, pero nais ko rin silang makita ang kanilang spiritual fruitfulness ay mangyari. Every family is a priestly family. And every family is busy winning souls and making disciples. Tingin ko ito po yung pinakamagandang simbahang may tataguyod natin kapag hindi lang puro spiritual or hindi lang puro physical. But dapat balancing maayos ang physical at maayos ang ating spiritual. And I tell you, mag-i-enjoy po kayo sa inyong Christian life. Amen. Sino may natutunan ngayon? Sino sa hapong ito magsasabi, Pastor, ayoko maging barren. Gusto ko maging fruitful ang life ko. Physically at spiritually. Pwede bang tumayo tayo lahat, mga kapatid? Taas yung kamay na gusto mo physically i-prosper ka ng Panginoon. Taas yung kamay. Okay, babaan nyo. Pero sino sa inyo gusto mo, Pastor, spiritually, ayokong maging barren. Ayoko nang tambay lang ako sa church. Gusto ko fruitful din ang spiritual life ko. Tama. Ibig sabihin yan, you want to win souls and make disciples. You are willing to be trained, to be equipped, so that you will learn how to win souls and make disciples. Amen po ba? Sino rito yung nag-struggle ka ngayon? Because, Pastor, parehong nahihirapan ako niyan. Well, sa totoo lang mga kapatid, if you want to do this thing effectively, you need a lot of preparation, you need a lot of training, you need a lot of patience. But I will tell you, God will be so patient with you. Do not condemn yourself kung wala kang fruit, but don't stay unfruitful. But make a decision. How many of you are willing to make a decision that I will not be a barren, but I will? Ano yung una? Binanggit po natin. Ano yung apat na gagawin natin? Una, enlarge your vision. Number 2, stretch your faith. Number 3, lengthen your reach. And then, solidify your foundation. Ito pong apat na ito, gagawin mo ito with decisions. Because if you don't make a decision out of that situation, wala po mangyayari. Matutulad ka lamang po sa mga Kristiyanong nagpupunta ng simbahan, pero wala. Babanggitin ko sa inyo. One important word that I shared last week is that I keep on hearing and hearing teaching, good preaching, good teaching. And it never applies in my life because I forget one word. And that one word is this: internalization. Kung in-internalize ko lang ng maaga, malamang hindi matagal ang paghihirap ko. Kung in-internalize ko lang yung mga teaching sa akin, malamang matagal na akong fruitful ang life ko. But because I just listen, I just hear, but I never internalized. I pray, sa hapon pong ito, yung nadinig ninyo, ma-internalize nyo. Amen? I want you to bow your head right now. Thank you, Jesus. Just bow your head. And I want you to pray. Please pray on your own, asking the Lord that He will help you to internalize everything. I will give you an amount of time to pray by yourself right now. Sige po, manalangin po tayo. If you are tired of being unfruitful, barren physically, barren spiritually, it's time for you to take and make a decision this afternoon.
Kung nagsasawa ka na sa kahirapan, Pastor, pagod na ako. Nakita mo sa sarili mo, at ganito ang life ko. Well, make a decision to enlarge your vision. Make a decision to dream big dream right now. Hallelujah. Yes. Make a decision that you are willing to take the risk right now. Lord, aasenso ako, but I need to take risk, Lord. Hallelujah. If you want more from your heart, tell God, Lord, establish my foundation in Jesus' name. Come on, make a commitment that you will find ways to strengthen your foundation. Na maging deep ang life mo. You go deeper and deeper. The foundation must be there. Hallelujah. If you want to be big, you want to enlarge something in your life, look at your foundation. Is it a sinking foundation, destructive foundation, or it is becoming a solid foundation? Hallelujah. Panginoon, sa hapong ito as we pray, we lift up to you our situation physically and spiritually, Lord. Lord, let there be joy and song in our hearts because we are no longer a woman barren for the things of the Lord. But today, God, we make a decision. We step out of the way, making a decision that we will think big and dream big, Lord. Starting today, we will no longer stay the way we are. But God, we look into deeper and going deeper, Lord, in the things of God and in the will of God. Lord, dalangin ko, Panginoon, to take away every fear in our heart. Help us to take the risk, Lord, and do something for you, Lord. Hallelujah. At Ama, today, the Church of Doulos for Christ can face the challenge of another growth, Lord. The Church of Doulos for Christ, Lord, can face another big challenge of growth. Because today, God, the Doulos family will never ever accept barrenness in our life, Lord. Lord, poverty will no longer part of our life because today, the curse of darkness is not upon our lives. Because the blood of Jesus that shed on that cross will be upon our lives and our families, Lord. Today, the only thing we see, Lord God, is the fruitfulness that you have for us. The life that is so blessed, which is your will happen to our life. Today, our heart is full of thanksgiving. Our heart will praise you, Lord, and our lips will adore you. Our mouth will declare and pronounce how good it is and how pleasant it is, Lord God, to bless the Lord. Salamat, Ama, as we praise you, as we honor you. Come on, sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ng Panginoon.